Isang malamig na gabi ng Disyembre taong 2012, sumakay si Jyoti Singh ng bus sa New Delhi. Ang kanyang biyahe dapat sana ay isang karaniwang pag-uwi mula sa isang gabi ng kasiyahan. Ngunit sa halip, ang gabi ay magdadala ng isang trahedya na magigising sa buong bansa at mag-uudyok ng malawak na kilusan para sa hustisya at kaligtasan. Ito ang kwento ni Jyoti Singh, isang pangalang magiging simbolo ng laban para sa karapatan ng kababaihan sa India. Si Jyoti Singh ay isang 23 taong gulang na estudyanteng nag-aaral ng physiotherapy. Bago ang trahedya, siya ay puno ng mga pangarap at pag-asa. Lumaki siya sa isang pamilya na masigasig na nagtrabaho upang mabigyan siya ng magandang edukasyon. Ang kanyang mga magulang ay dumaan sa maraming pagsubok, ngunit hindi nila pinabayaan ang kanilang anak. Para sa kanila, si Jyoti ay hindi lamang pag-asa ng kanilang pamilya, kundi pati na rin ang susi upang maiangat sila mula sa kahirapan. Sa isang tipikal na araw, si Jyoti ay abala sa kanyang mga pag-aaral at mga intern na gawain sa ospital. Ibinubuhos niya ang kanyang oras at lakas sa kanyang pagsasanay na may layuning maging isang mahusay na physiotherapist. Ngunit sa gabi ng Disyembre 16, 2012, siya at ang kanyang kaibigan ay nagpasya na magpahinga mula sa kanilang abalang schedule at pumunta sa isang sinehan sa South Delhi. Matapos ang pelikula, naglakad sila patungo sa isang pribadong bus na magdadala sa kanila pauwi. Hindi nila alam na ang bus na kanilang sinasakyan ay magdadala sa kanila sa isang masalimuot na sitwasyon. Ang bus ay may 6 na kalalakihan na may malasakit na balak. Sa halip na magbigay ng komportabling biyahe pauwi, ang bus ay naging entablado ng isang malupit na pag-atake. Ang mga lalaki ay nagpakita ng kasamaan sa pinakamaitim na anyo nito. Nang sinimulan nilang gawing biktima si Jyoti at ang kanyang kaibigan, ang sitwasyon ay nagbago mula sa isang ordinaryong biyahe patungo sa isang masamang bangungot. Ang mga lalaki ay walang awa na naglaban sa kanyang kaibigan nang ito ay subukang ipagtanggol si Jyoti. Siya ay tinanggap ng mga lalaki at sa gitna ng kaguluhan, siya ay nagdusa ng hindi masusukat na pighati. Ang mga eksena sa loob ng bus ay hindi madaling ilarawan. Ang kabuuang karanasan ni Jyoti ay isang gabundok na pagkakahiwalay mula sa kung ano ang nararapat sa kanya. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi lamang pisikal na pinsala, kundi pati na rin emosyonal na trahedya na hindi madali para sa sinuman na maranasan. Matapos ang pag-atake, sina Jyoti at ang kanyang kaibigan ay itinapon mula sa umaandar na bus. Ang kanilang mga katawan ay iniwan sa malamig na kalsada, duguan at sugatan. Ang mga sandaling yon ay puno ng takot at sakit, ngunit sa kabutihang palad, natagpuan sila ng mga dumaraan. Si Jyoti ay agad na dinala sa ospital kung saan ang kanyang labanan para sa buhay ay nagsimula. Ang kanyang mga sugat ay malubha at ang mga doktor ay nagsikap na isave siya sa kabila ng malubhang pinsala na tinamo niya. Ang operasyon at paggamot ay tila hindi sapat upang mapawi ang pinsalang dulot ng karahasan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang estado ay patuloy na lumalala. Sa kabila ng kanyang tapang at pangarap na mabuhay, si Jyoti ay pumanaw noong Disyembre 29, 2012. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng isang pambansang krisis, isang sigaw ng galit at pagkabahala sa buong India. Ang kanyang pagkawala ay nagbukas ng pinto para sa isang makabuluhang pagbabago sa lipunan. Agad na umusbong ang galit mula sa publiko. Ang mga tao ay nagtipon sa mga kalsada, nagpoprotesta para sa hustisya. Ang kanilang mga tinig ay nagsalita para kay Jyoti, para sa mga kababaihan na naging biktima ng karahasan. Ang mga protesta ay hindi lamang sa New Delhi kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga demonstrasyon ay nagsilbing himagsikan para sa mas mahigpit na batas laban sa panggagahasa at mas mabigat na parusa para sa mga salarin. Ang kaso ni Jyoti, na kilala bilang Delhi Gang Rape Case, ay mabilis na umusad sa korte. Ang 6 na lalaki ay nahuli at isinampa sa korte. Habang ang buong bansa ay nagmamasid, ang hustisya para kay Jyoti ay naging pangunahing issue. Noong Marso 2013, ang 4 sa kanila ay nahatulan ng kamatayan, samantalang ang menor de edad na sangkot ay pinarusahan ng 3 taon sa isang reform facility. Ang isa pang akusado ay namatay sa kanyang pagkakakulong. Ngunit ang laban para sa hustisya ay hindi natapos dito.
Ang mga nahatulang salarin ay umapela sa kanilang hatol na nagdulot ng mga pagkaantala sa pagbigkas ng hatol. Matapos ang mahabang legal na proseso, noong 2020 ang mga salarin ay sa wakas na patay. Ang puok ng hustisya ay nagbigay sa pamilya ni Jyoti ng isang pakiramdam ng pagsasara kahit na walang makakapuno sa puwang na iniwan ng kanilang anak. Ang kwento ni Jyoti ay nagbigay daan sa isang makabuluhang pagbabago sa India. Ang kanyang buhay at ang malupit na pangyayari ay naging inspirasyon para sa mas mahigpit na batas laban sa sexual na karahasan. Ang gobyerno ay nagpasa ng mga bagong batas na naglalayong mapabilis ang mga paglilitis at mapataas ang parusa para sa mga salarin. Isang pondo na tinatawag na Nirbhaya Fund na pinangalanan kay Jyoti ay itinatag upang suportahan ang mga inisyatiba para sa kaligtasan ng kababaihan. Ang epekto ng kwento ni Jyoti ay umabot sa buong mundo. Ang kanyang tapang at ang tugon ng publiko sa kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa mga kilusan para sa karapatan ng kababaihan sa iba't ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng laban para sa katarungan at pagbabago. Bagaman wala na si Jyoti Singh, ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Siya ay higit pa sa isang biktima. Siya ay naging simbolo ng tapang at pagtutol sa karahasan. Ang kanyang kwento ay hindi nagwakas sa trahedya, kundi nagbigay diin sa pangangailangan para sa pagbabago at proteksyon ng kababaihan sa lahat ng dako ng mundo. Ang kwento ni Jyoti Singh ay hindi lamang isang kwento ng kalupitan. Ito ay isang kwento ng lakas, pag-asa at pagkakaisa sa paghahanap ng hustisya. Ang laban na kanyang sinimulan ay patuloy na umuusad. Ang kanyang alaala ay magpakailanman nakaukit sa puso ng milyon-milyong tao. Ang kwento ni Jyoti Singh ay hindi lamang kwento ng isang babae, kundi isang paalala sa atin na ang laban para sa karapatan at kaligtasan ng lahat ay hindi natatapos sa isang kwento. Ito ay isang patuloy na misyon na magbigay boses sa mga walang tinig, magbago ng sistema at magbigay ng liwanag sa landas ng hustisya.